Gandang hapon po, tanghali po sa inyo lahat. No? Ito po ay paghahanda lamang kaya po ako napilitang mag-vlog kasi po ay may mga kapamilya po tayo, no, natatamaan ng bagyo. Bagyong Pipito po, ano, kaya po ako ito po ay isang update at paalala po sa ating lahat sa mga tatamaan po ng bagyo. Papakita ko po sa inyo mamaya kung saan po tatama po yung bagyo. Nagtataka lang po kasi ito doon sa huling dot nasa West Philippines siya agad, no? Kanina pare-pareha sila ng distance. Pare-pareha sila ng distance. Biglang lumayo. Kanina isa lang sila ng distance, nasa NCR yung dot. NCR to Bataan yung dot. So binago lang kaagad nila kanina. Doon ako nagtataka ba't nila binago, ba't ayaw malaman nila na sa NCR at sa dito sa buong NCR na baka maglandfall ang bagyo o sa Bataan. Hindi pa ang kailan nalalaman na nila yung track. Sure sila sa track pero yung distance iisa yung pang-anim biglang lumayo, nakakapagtaka tapos meron pa silang ewan ko lang, inano ko, pero ito po talaga guys, ano, ito pong vlog na to ipapaalala ko lang po, ang tatamaan po ng bagyo ay sakop ang Leyte, maglaland po sa Katarman Samar, ayon po ito sa dat nila, ayon po ito sa DOST sa Pag-asa, no. Ang susunod po Kabikulan, kaya po ako nag-vlog, nandiyan po ang aming pamilya. Sana po makarating po ito sa inyo, sa lahat, na mag-ingat po tayo sa darating na bagyo. Super typhoon po ito. May posibilidad po tayong super typhoon, signal number 4 to signal number 5. Kasi po nasa actually po tropical storm na po siya ngayon. Well, hindi pa po siya nakakapasok ng Philippine Area of Responsibility natin. Hindi pa po siya nakakapasok. Mamayang gabi pa lang po siya papasok. Bukas po siya ng umaga papasok sa atin, pero palakas na po siya ng palakas dahil tropical storm na po ito, no. Una tropical depression, sumunod tropical storm, sumunod typhoon, tapos super typhoon. Yan, habang pong itong lumalapit, humihigop po ito ng lakas sa dagat. Kaya po may possibility po tayo mo signal number 4 hanggang signal number 5, malalakas na hangin at tubig. So, ang papayo ko lang po sa inyo guys, hanggat maaga pa po kaya ako ito ibinlog para kung di man mag-appear sa inyo sa mga YouTube channel ninyo, sa YouTube ninyo, sa mga cellphone ninyo, sa mga gadgets nyo, mag-a-appear po yan kinabukasan. Nag-a-appear po yan, at least makikita ninyo na tumutulong din po ako sa pagpapaalala sa inyo. Baka po kayo kasi Webis ngayon, marami pa po tayo, nasa mga office pa po tayo, nasa trabaho pa po tayo, ano, hindi niyo pa po nakikita yung balita. So, ito po, sana makatulong po ito. Yung mga light materials po natin, may mga bahay po dyan na hindi man kayo aabutin, yung hangin naman, itali nyo na po, makabili kayo ng mga gamit sa hardware, pako, panali. For sure, kailangan maganda po tayo para sigurado lang po tayo na wala pong mawawala sa atin. Kaysa naman mawalan tayo ng bubong, mawalan tayo ng bahay, na mag-iingat po tayo. Mas maganda po yung naghahanda. At number 1 po ang pagkain. Kung hindi man kayo tatamaan, may mga hindi naman po talaga direct hit tinamaan ng bagyong Katrina. Pero po wala lang kayong lalabasan dahil nga po lagpas taon po ang baha sa highway, yung pamilihan lubog na, wala kayo mabibilhan ng pagkain. Kaya hanggang ngayon po, maganda-handa na po kayo. Huwag naman po kayo mag-struggle o magpanik, magbili ng pagkain. Yung sapat lang po sa pamilya ninyo hanggang po makalagpas lang po yung bagyo. Hanggang lang po makalagpas yung bagyo. Yun lang naman po yun. Hindi naman po tayo pandemya o COVID, na magla-lockdown. Hindi naman po. Ang masakit po yan kasi baka wala po tayo. Itong kagandahan lang po rito, pinapaalala ko sa inyo ng mas maaga para po wala po tayong masyadong problema pagdating sa pagkain. Hindi man tayo lumabas ng bahay, at least may makakain po tayo kasi may nakaimbak po tayong pagkain. Po? So ipapakita ko na po sa inyo yung track ng bagyo para po sana po nag-appear na ito sa mga cellphone ninyo after ko po itong i-upload, no? Salamat din po pala sa mga new subscribers ko dyan. Ito po, papakita ko na po sa inyo. Dali lang po.
guys, ito na po, no. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, no. Ito po ngayon si Pipito. Ito po, ayan po si Pipito. Ito pong guhit na to, yan po ang area po natin, responsibility po natin ng area natin. Yan. Wala pa po yan ngayon. Mamaya pa lang pong, bukas pa lang po ng umaga, papasok po sa area natin, area of responsibility natin si Pipito. Ayan po siya, yan. Bukas po ng umaga. Pag bukas po ng gabi, ayan na po siya. Biyernes ng gabi, ayan na po. Sabado ng umaga, 16, kung makikita ninyo, ayan na po siya, no? Pagdating po ng Sabado ng gabi, Katarman na po yan. Katarman, Leyte, Samar, yan na po ang landfall, no? Ito po kasi ito mga mata po yung mga dot na yan. Yan. Pagdating po ng Sabado ng gabi, nandyan na po yan sa Naga, dyan po tatama yan. So dadaanan niya po Bulayan, Sorsogon, lahat po yan, dadaanan niya po lahat yan. Yan, nakatutok po sa atin yan, hindi katulad yung bagyong Christine, nandito po sa labas yan, nandyan sa katubigan, dyan po siya lumagari, paakyat, pa ganun po siya, si Christine. Tayo po dito, bumaba pa si Pipito, nagdire-diretso pa siya. Ito po ang sinasabi ko sa inyo, itong dot na itim na yan, lumayo siya rito, samantalang ang distansya niya, gabi lang din. Papakita ko sa inyo, ayan guys, 60 ng gabi, 60 ng umaga, ito ang 60 ng umaga, ito naman ang 50 ng gabi, 60 ng umaga, ito siya. Pagdating ng 60 ng gabi, 60 ng 70 ng umaga, ito pala siya, yan ang 70 ng umaga. Pagdating ng 70 ng gabi, nandito siya, hindi, ito siya dapat. Kung mapapansin nyo, titignan nyo yung lima, naka-uniform siya, dire-diretso siya, iisa lang po, tapos bigla nilang inalayo. Ano to, tinatakot? Ayaw nilang ipaalam na tatama o magla-landfall sa NCR. Dapat nandyan siya sa portion na yan. Yan. Nandyan po siya sa portion na yan dapat. Bigla po nila inilayo. Samantalang ang difference nila, alas 8 lang ng gabi hanggang mag-umaga lang ng November 17. So yung November 17 na yan na umaga, dapat siya nandito po yan sa Manila. Bakit pumunta rito yan, supercar? Aeroplano, jet fighter, ang bilis pumunta rito. Kaya po, nilayo lang nila. Kasi po siguro ayaw nilang matakot itong NCR. Kasi dyan manggagaling nandyan ang government talaga natin, main government natin. Nandito po dapat yan, nandyan yan, tignan nyo sila. Ayan. Ang galing naman nila, bigla nila inilayo. Samantalang, ang layo pa ni Christine. Ni Pipito, ayan pa po si Pipito. Iisa lang po yan ang truck, isa lang po yan. Yan yung truck nila, dire-diretso, iisa lang po yan. Yan. Tignan yung distansya, pare-parehas. Pagdating dito nag-iba. Dapat siya nandito lang yan. Bakit nila iniba yan? Dapat nandyan lang yan. Kasi iisa lang ang takbo eh. Umaga, gabi. Puro alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. So ganun pa man, eto po ang Kabikulan. Naga po yan, Chinek ko na po kanina yan, sinerch ko na po yan sa map. Camarines Sur, Camarines Norte po. Ang tumbok, landfall po yan sa kalupaan, sa amin po yan. Kaya mga kababayan, nag-iingat po tayo lahat yung kapamilya ko. At ito po ang Sorsogon, pagitan po yan, Allen, Matnog, yan dagat na yan, Katarman, diretso po yan, tuloy. Yan po ang kalakasan ng bagyo na yan. Nasa super typhoon na po tayo yan. Kasi dito pa lang po ay typhoon na po yan. Pagdating dito, baka mag-super typhoon na po yan bago pa pumasok ng kalupaan yan. So, napakasariwa nitong Samar na to. Yan ang unang babayuhin na yan. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapamilya, yung mga kamag-anak na aking esposo. Yan po, nandyan po Leyte, Samar, yan po. So, hindi naman po bago sa atin ang bagyo, pero gusto ko lang po ipalam sa inyo na maga para makapaghanda po tayo. Wala pong masama kung maghahanda po tayo, Walang mawawala sa atin. Ito na po ang Kabikulan, yan po. Kung ano po yung nangyari ginawa ni Christine, baka po mas matindi pa sa mangyayari dito kay Pipito. So, okay po. Ayan po tapos susunod po yan. Batangas, Quezon, Cavite, Laguna, hanggang NCR na po yan. Yan po yan. And dito po siya. Ng 70 ng umaga, hindi po siya rito. Tingin ko, duda ako rito. Ang bilis, ang layo ng distansya po niyan. Ilang kilometers yan. Andito lang po siya. Yan. Portion na yan. Yung una nila kanina pinakita kayo ng umaga sa live nila. Nandyan po yan. Tapos bigla nilang binago, nilayo nila.
pwede po ito, pero kailangan meron pa pundat dito yan. May pagitan pa pong isa yan na itim na tinanggal nila. Baka ano, ayaw nilang malaman December na maglalaan po lang bagyo. Nako, ewan ko lang. Pero kita nyo, naka proportion po sila, o naka-uniform po yan, o iisa lang po ang distance yan, no, ng matang yan. Pagdating dito lumagpas, dapat mayroon pa pong isa dyan. So, maniwala kayo sa akin, guys. Meron pang isa dyan. NCR naman yan. Tsaka Bataan. Bulacan. Yan. Diyan po tatama yan sa atin yan. Yan. Kaya po, mag-ingat po tayong lahat. Ito pong vlog na ito ay para po ito sa inyo. Update ko po ito sa inyo. Para po kung ganun pa man, ay makapag-prepare po tayo ng maaga. Pinakita ko sa inyo, no, kung ano yung mga dapat nating gawin hangga't maaga pa, no? Kaya sana mag-appear ito sa mga cellphone ninyo, sa mga gadget ninyo, itong paalala na to, lalo na po sa Samar, Leyte at buong pong Kabikulan. Kung ano po ang ginawa po ni Christine, baka po mas malala pa. Dahil po si Christine, umabot lang po ng tayo ng hanggang signal number 3. Ulan po kasi yon, wala naman po hangin yon. Matindi rin po yun dahil puro tubig, pagbaha. Ito naman po, kasi lakas, hindi po natin masabi. Parehas po ang lakas ng hangin at ng ulan. Ang super typhoon, sobra po yan. Ang ano po yan, kasi pag malakas ang hangin, walang ulan. Pag huminto ang hangin, babagsak ang ulan. Pero sobrang lakas po ng ulan yan. Kaya po, ito pong vlog na to, itong update na to, sana po makatulong sa inyo. Webis pa lang po ngayon, makapaganda po kayo, bukas pa po ang hardware. At ang number 1, yung sinasabi ko po sa inyo, pagkain. No? Sa hardware, mga pako lang yan, trapal, tali, na pwede nyo maitali kung light materials po yung mga bahay ninyo. So hanggang dito na lang muna po, i-update ko po kayo ulit. Ano, kasi po, kaya po ako nag-upload nito dahil po yung mga marami po tayong kababayan, nasa oras po ng trabaho nila. Kasi Webis pa lang po ngayon, Biyernes, Sabado pa po. So, nasa opisina pa sila, baka hindi pa nila nalalaman, hindi nila nag-a-appear sa kanila, makatulong po sana ako na mag-appear dito sa YouTube. Tinutulungan natin yung pag-asa, no? Kaya po, ito po, sana malaman po ninyong lahat. Kanina nga po, may nakausap ako, taga Bicol din, taga doon sa amin, hindi niya po alam. Kaya ngayon, nasa bubong na raw po siya. Inaasikaso niya na po. Sabi niya pa nga, baka bagyong Opel yung sinasabi mo. Sabi ko, hindi. Ang bagyong Opel, nasa taas na, hindi tayo apektado. Although signal number 5, may portion, si Opel na may signal number 5, hindi tayo apektado doon. Dito po, pinaghahanda po natin to. Napaka-clean na lang po ng araw natin. At least may bukas pang hardware dyan. Meron po tayo mabibilang pang pagkain po sa ngayon. Kaya po medyo maganda-handa. Hindi ko naman po sinasabi magpanik kayo o mag-struggle kayo sa pamimili. Although siguro meron kayong konti ng dito ng budget. Wag naman po ganun. Alalayan nyo lang po ang pagbili. Ang sinasabi ko po, baka wala tayong labasan. Hindi tayo makapunta ng palengke dahil lagpas taong baha. Wala po tayong mabilhan. At least meron po tayo naka-stock ng pagkain sa loob ng bahay. Gamot, no? Lalo na po yun sa may mga sugat, leptospirosis. Yan po yan. Hindi lang naman sa daga po yun, ano? Sa mga marurumi pong bagay yun na tulad sa tubig. Kailangan may gamot po tayo dyan. Mga raincoat po natin. Kung hanggang, alam niyo naman po yung mga bagay-bagay na paghahanda po. Pero kung sakali po angat ang number 2 ko, sinasabi sa inyo yung mga numbers na paghingi nyo ng rescue, na lagi ko na lang napapanood, tulungan nyo ako, nasa ibabaw na ako ng bubong, mga ganito ba. Kailangan handa na kayo doon. Kailangan meron na rin po kayong mga load, no? Importante yun, mga regular load. Kung hindi yung data o regular load, makapag-live kayo sa YouTube, kung ano pa man yung mga possibility na mga posibilidad na mangyari sa atin, ano? Kailangan lagi po tayong handa. So guys, hanggang dito na lang muna po ako. Pag-ingatan nyo po at pag-ingatan nyo po ang ating ating sarili, ang ating mga kinabubuhay po natin dyan, no? Yung mga palayan, siguro wala nang nagtatanim kasi ilang beses na inaano ng bagyo, lubog na yung tubig, hindi tayo makapagtanim ng bagong pananim. So, iingat lang tayo, yung mga alaga natin baboy dyan, mga kambing, o kung ano pa man yung mga alaga po natin dyan, medyo itaas na natin sa mas mataas na lugar. O, yung mga kamag-anak nyo naman hindi nabot, medyo doon nyo muna po ilagay. Kung bahain po yan dyan sa inyo, para po makapaghanda po tayo ng imigay yung mga damit po ninyo, natuyo na, baka po pwede nyo po ilagay sa inyo mga kamag-anak muna, isumit ninyo yung mga gamit-gamit ninyo, napakilagay muna po nyo, kesa naman po maglalagay kayo sa oras na nandyan ang bagyo, nandyan ang malakas na ulan, basa na yung mga gamit ninyo, hindi na kayo na lang po, pati kayo basa, kayo na lang po yung yung mga gamit niyo puro putik na naman. So hangga't maaga po, wala pong masama po sa sinasabi ko, at least po nakapaghanda tayong lahat. No? Kung may mga kamag-anak po kayo may mga second floor, makilagay lang muna po kayo.
yung mga kung may computer kayo, damit ninyo, o mga rep ninyo kung kaya nyo buhatin, hindi naman kalakihan, mga TV nyo, na mga appliances nyo na paghihirapan naman natin sa mga pagdaan ng pagsisikap natin sa buhay. Tsaka po lalo na importante yung damit, no? Yung iba dyan, wala sila natira kasi puro putik yung damit nila. So yun man lang, sana mga kumot, may ilagay nyo ng may preparasyon pa kayo ngayong araw na ito para pagdating ng bagyo, nakahanda po kayo. No, at least po, ito pong truck na yan, hindi na po magbabago yan. Kaya po maaga na silang naglalabas, lagi nilang pinapaalala si Pipito, hindi na si Opel. Si Pipito na, although nandito pa si Opel, nasa bandang Luzon pa, sa Northern Luzon, Upper, no? Batanes, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Tuguegarao, Isabela, yan. Medyo malayo po tayo dyan, ano? Kawawa rin yung mga lugar na yan, dahil ano lang nila Leon dyan, nila Leon, ni Marce, tapos ito naman si Opel, no? Ito nang mabigat, si Pipito naman na sa atin, ulit, babalik, katulad yung truck ni Christine. Ang ano lang dito kay Pipito, si Opel, actually wala siyang landfall sa lupa eh. Sa taas na siya nagland eh. Wala siyang landfall sa kalupaan, pero puti yan yung dala ng ulan. Pero po si Pipito magla-landfall po yan. 3 times I think, so pinakamababa 3 times siya magla-landfall. Samar, Bicol, tsaka Bataan, NCR. So yun lang po guys, yung paalala ko, sana po no. Maraming salamat po. Mag-update na lang po ako ulit sa inyo kung ano po yung pinakabago kong makukuha sa DOST na magla-live sila. No, every 3 hours po sila mag-update. So pipilitin natin every 3 hours tayo mag-update para po paulit-ulit lang po tayo, makapaghanda po tayo. Tapos po, kasi nag-update po sila, nababago po yung lakas. Palakas po ng palakas yan, hindi po yung pahina ng pahina. Kasi naka-open po open sea. Nasa gitna po siya ng dagat, doon siya humihigop ng lakas. No, tapos yung lakas ibubuo sa atin, yung mahirap. So magandang hapon po sa inyo lahat. I-update ko na lang po kayo. Maraming salamat po.